Maraming tao ang naniniwala na ang pag-a-abroad ang susi sa lahat ng pangarap. Pero para kay Nestor, ang 10 taon sa disyerto ay naging isang mahabang bangungot na nagturo sa kanya ng isang masakit na katotohanan. Na ang perang pinaghirapan mong ipunin ay kayang-kayang ubusin ng tadhana sa isang kisap mata. Pero ang pagmamahal ng pamilya, kailanman ay hindi mauubos. Sa ilalim ng tumutulong bubong ng kanilang maliit na barong-barong, hinarap ni Nestor ang isang mabigat na desisyon. Bilang isang kargador, hindi na sapat ang kinikita niya para itawid ang gutom ng kanyang 2 anak. Masakit man sa kalooban, nagpasya siyang lisanin ang Pilipinas para magbakasali sa ibang bansa. Bit-bit ang pangakong hinding-hindi na muling magugutom ang kanyang pamilya. Ang bawat sentimong naipon nila ni Elena ay napunta sa placement fee at pasaporte. Ang kanilang munting pangarap ay nakasalalay sa isang pirasong kontrata na magdadala kay Nestor sa kabilang panig ng mundo. Ang takot sa hindi alam ay nadaig ng kagustuhan niyang mabigyan ng maayos na edukasyon at sariling bahay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa araw ng kanyang pag-alis, ang bawat hakbang papalayo sa kanilang pinto ay parang tinik na tumutusok sa puso ni Nestor. Ang yakap ng kanyang mga anak ay tila ba ayaw siyang pakawalan, na tila alam nilang mahabang panahon ang lilipas bago nila muling mahawakan ang kanilang ama. Pangako, babalik si Papa na may dalang magandang buhay. Huling sambit niya bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Ang ingay ng airport ay naging background music sa kanyang pangungulila habang hinihintay ang kanyang flight. Tinitignan ni Nestor ang kanyang pasaporte. Isang tiket patungo sa kalayaan mula sa kahirapan. Pero tiket din patungo sa matinding kalungkutan. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam na niya ang bigat ng sakripisyong gagawin niya para sa pamilyang mahal niya. Paglapag ni Nestor sa banyagang lupa, sinalubong siya ng mainit na hangin, tila sumasampal sa kanyang balat. Ang disyerto ay walang pinipiling oras. Mula madaling araw hanggang gabi, ang tanging kasama niya ay ang tunog ng mga makinarya at ang bigat ng mga materyales. Bawat patak ng kanyang pawis ay katumbas ng bawat pisong ipapadala niya pauwi sa Pilipinas. Sa kanilang barracks, tinitipid ni Nestor ang lahat. Ang pagkain niya ay madalas na dilata o tinapay na lamang para mas malaki ang maipadala sa asawa. Walang aircon, walang komportabling kama. Tanging ang luma niyang kumot na amoy bahay ang nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ang hirap ng trabaho ay tinitiis niya. Iniisip na ang bawat pagod ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nang matanggap niya ang kanyang unang sahod, hindi maipaliwanag ang tuwang naramdaman ni Nestor habang nasa remittance center. Halos wala siyang itinira sa kanyang sarili. Sapat na ang malamang, makakakain na sila ng masarap at mababayaran na ang lahat ng kanilang utang. Ang pakiramdam na nakakatulong siya mula sa malayo ang nagpapatatag sa kanyang nanghihinang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay sa pananalapi, ang lungkot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ang marinig ang boses ng pamilya sa telepono ay sapat na sana, pero ang hindi sila mayakap ay isang uri ng parusa. 10 taon pa ang kailangan niyang tiisin, isang mahabang paglalakbay na ngayon pa lang niya nasisimulan. Lumipas ang mga taon at unti-unti nang nagbago ang buhay ni Nestor sa Pilipinas. Ang dating barong-barong ay naging isang konkretong bahay na. Nagkaroon na rin sila ng mga kagamitang dati ay pinapangarap lang nila. Tuwang-tuwa si Nestor tuwing makikita niya ang mga litrato ng kanilang bagong tahanan. Pakiramdam niya ay nagbubunga na ang lahat ng kanyang paghihirap. Pero kasabay ng pag-unlad ng kanilang kabuhayan ay ang paglayo naman ng loob ng kanyang mga anak sa kanya. Kapag tumatawag si Nestor, madalas silang abala sa kanilang mga bagong laro o kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang I love you Papa ay napalitan na ng mga hiling para sa susunod na padala
o mga mamahaling gadgets na gusto nilang ipabili. Naramdaman ni Nestor na tila naging isang dipadalang makina na lamang siya sa paningin ng mga taong pinaglalaanan niya ng buhay. Masakit isipin na ang mukha niya ay nakikita na lamang nila sa screen ng cellphone at ang boses niya ay naririnig lang kapag may kailangang bayaran. Ang distansya ay hindi lang naging milya-milya, kundi naging pader na rin sa kanilang damdamin. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Iniisip na marahil ay bata pa ang mga ito at hindi pa ganap na nauunawaan ang sakripisyo niya. Pero sa tuwing mag-isa siya sa kanyang silid, hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung sapat ba ang material na bagay para punan ang pagkukulang niya bilang ama. Ang bawat dolyar na naipapadala niya ay tila ba nagiging kabayaran na lamang sa oras na hindi niya sila kapiling. Isang gabi, nakatanggap si Nestor ng balita na nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay kailangang magbawas ng tao. Isa siya sa mga napasama sa listahan ng tatanggalin dahil na rin sa kanyang edad at humihina ng pangangatawan. Parang gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa isang iglap lang at hindi niya alam kung paano muling babangon. Sa kanyang desperasyon, naniwala si Nestor sa isang mabilis na investment scheme na magpapadoble raw ng kanyang naipon. Dahil sa kagustuhang mapanatili ang marangyang buhay ng pamilya, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa loob ng 10 taon. Ngunit kinabukasan, ang taong nangako sa kanya ay hindi na mahagilap. Na-scam si Nestor at nawala ang lahat sa isang kisap mata. Hindi niya masabi kay Elena ang totoong nangyari. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng natitira niyang pera hanggang sa tuluyan na itong maubos. Ang takot na itakwil siya ng pamilya kapag nalaman nilang wala na siyang maibibigay ay lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Naging balisa siya, hindi makatulog, at unti-unti nang bumibigay ang kanyang kalusugan dahil sa tindi ng iniisip. Dumating ang araw na kailangan na niyang lisanin ang ibang bansa dahil wala na siyang pambayad sa upa. Bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga lumang damit. Naglakad si Nestor patungo sa airport nang walang kahit isang pasalubong. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay mas masakit pa sa anumang hirap ng trabaho na naranasan niya sa gitna ng disyerto. Habang nasa loob ng eroplano, hindi magawang tignan ni Nestor ang ibang mga OFW na masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga dalang regalo. Ang bawat tawa nila ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Isang amang uuwing walang-wala pagkatapos ng mahabang panahon. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nanalangin na sana ay tanggapin pa rin siya ng kanyang pamilya. Paglapag sa Naya, hindi tinawagan ni Nestor ang kanyang pamilya para magpasundo. Sumakay siya ng bus at dahan-dahang binaybay ang daan patungo sa kanilang probinsya. Ang bawat pamilyar na tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong hindi na niya matutupad. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na maipaliwanag. Tila gusto na lamang niyang maglaho sa kahihiyan. Gabi na nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang pawis at dugo. Tumayo siya sa tapat ng pinto ng matagal. Iniisip kung anong sasabihin niya sa pamilya kapag binuksan na nila ito. Patawad, wala akong dalang kahit ano. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan habang nanginginig ang kanyang kamay sa pagkatok. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa loob ay sumilaw sa kanya at nakita niya ang gulat na mukha ni Elena. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang tunog ng kanyang maletang nalaglag sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang lumapit at sa mga mata nito ay nakita ni Nestor ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang tunay na pagmamahal. Nestor, bakit hindi ka nagpasabi at nasaan ang mga gamit mo? Sunod-sunod na tanong ni Elena habang pinapapasok siya sa loob ng bahay. Napansin din ni Nestor ang kanyang 2 anak
na ngayon ay mga binata at dalaga na nakatingin sa kanya mula sa hagdanan. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa kanila, at dahan-dahang nagsimulang ikumpisal ang katotohanan. Inamin ni Nestor ang lahat, ang pagkawala ng trabaho, ang pagkakaskam sa kanyang naipon, at ang katotohanang wala siyang dalang kahit isang tsokolate para sa kanila. Ang bawat salita niya ay tila humihiwa sa kanyang sariling pagkatao. Inilalantad ang kanyang kahinaan bilang isang padre de pamilya. Hinintay niya ang kanilang galit, ang kanilang panunumbat, o ang pagtalikod nila sa kanya. Tumulo ang kanyang mga luha habang sinasabi niyang baka kailangan nilang ibenta ang bahay o bumalik sa dati nilang buhay dahil wala na siyang pera. Naging inutil ako, patawarin niyo ako. Hikbi niya habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa mukha. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi-bingihan na tila lalong nagpapadiin sa kanyang matinding kahihiyan. Ngunit sa halip na sigaw, naramdaman ni Nestor ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat at ang mahigpit na yakap ni Elena. "Nestor, akala mo ba pera lang ang habol namin sa'yo?" Bulong ng asawa habang umiiyak din. Ang kanyang mga anak ay dahan-dahang lumapit din at doon naramdaman ni Nestor ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya sa gitna ng kanyang pagkabigo. Sabi ng kanyang panganay, hindi sila galit dahil wala siyang dalang pera. Galit sila dahil akala ni Nestor ay sapat na ang pera para maging masaya sila. Inamin ng mga anak na naging bulag din sila sa material na bagay. Pero sa tuwing may okasyon, ang presensya ng ama ang tanging hinahanap nila. Ang bawat gamit na ipinadala ni Nestor ay hindi kailanman nakapantay sa isang oras ng kwentuhan kasama siya. Yinakap siya ng kanyang mga anak at sinabing sapat na sa kanila na nandito siya at ligtas. Doon na-realize ni Nestor na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi isang transaksyon. Hindi ito nasusukat sa laki ng padala o dami ng pasalubong. Ang tunay na kayamanan ay ang katotohanang may babalikan kang mga taong tatanggap sa'yo kahit wala ka ng material na maibibigay. Sa gabing iyon, kumain sila ng simpleng ulam na tuyo at kamatis. Ngunit iyon ang pinakamasarap na hapunan ni Nestor sa loob ng 10 taon. Sa paligid ng maliit na hapagkainan, naramdaman niya ang tunay na saya na hindi nabibili ng anumang banyagang salapi. Ang mga kwentuhan at tawanan nila ay mas maliwanag pa sa anumang ilaw sa lungsod ng disyerto. Ang kanyang takot na itakwil ay napalitan ng kapayapaan at ang hiya ay napalitan ng pasasalamat. Na-realize ni Nestor na ang 10 taon niyang pagpapakapagod ay nagtapos hindi sa pagkabigo, kundi sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi man siya naiuwi ang kayamanang material, naiuwi naman niya ang kanyang sarili sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nagising si Nestor kinabukasan na wala ng anumang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya kailangang magpanggap na siya ay laging may pera. Sinimulan nilang ayusin ang kanilang buhay sa paraang mas simple at mas totoo sa kanilang kakayahan. Nagtayo sila ng isang maliit na sari-sari store at ang kanyang mga anak ay naging masigasig sa pagtulong habang nag-aaral. Hindi man sila kasing yaman ng iniisip ng iba. Sila naman ang pinakamasaya dahil sa bawat gabi ay magkakasama silang kumakain. Ang mga peklat ng pagtatrabaho ni Nestor sa abroad ay nagsisilbing paalala na ang sakripisyo ay mahalaga. Pero ang pagsasama ay higit na mas matimbang. Ang bahay na itinayo niya ay hindi na lang semento at bakal, kundi isang tahanang puno ng pag-unawa. Sa mga kapwa natin OFW, naway maging aral ang kwento ni Nestor. Hindi ang laman ng balikbayan box ang magpapatatag sa pamilya, kundi ang pagmamahal at katapatan. Huwag hayaang kainin ng trabaho ang inyong pagkatao hanggang sa makalimutan niyo na ang dahilan kung bakit kayo nagsimula. Ang pera ay madaling mawala, pero ang panahon kasama ang pamilya ay hindi na kailanman maibabalik. Ngayon,
Kapag tinitignan ni Nestor ang kanyang sarili sa salamin, nakikita niya ang isang taong hindi nabigo, kundi isang taong nahanap ang daan pabalik sa tunay na kayamanan. Siya si Nestor, isang dating OFW na umuwing walang-wala sa bulsa pero punong-puno ang puso ng pagmamahal. Dahil sa dulo ng lahat, ang pamilya pa rin ang tanging puhunan na hinding-hindi ka malulugi. Ang pera ay madaling kitain, pero ang oras sa pamilya ay hindi na maibabalik. Ang kwento ni Nestor ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng iyong balikbayan box, kundi sa pagmamahal na naghihintay sa iyong pag-uwi. Salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Kung naantig ang iyong puso, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment ng iyong mensahe para sa iyong pamilya. Para sa higit pang inspirasyon, mag-subscribe sa Real Talk Diaries Daily. Hanggang sa muli, ang tunay na kayamanan ay nasa loob ng iyong tahanan.